Isang gabi, habang naglilinis ako ng lumang gamit sa kwarto ng lola ko, may nakita akong isang lumang cellphone. Sira na dapat yon, basag ang screen, at matagal nang walang charge. Pero habang hawak ko ito, bigla itong umilaw. Walang signal, walang SIM, pero may isang notification, isang new message received. Kinabahan ako. Sino ang magte-text sa isang sirang telepono? Dahan-dahan kong binuksan ang inbox. Isang numero lang ang laman. Walang pangalan. Ang message: "Huwag mong buksan ang pinto mamayang 12:00. Napatingin ako sa orasan. 11:47 ng gabi. Napalunok ako. Akala ko prank lang o baka lumalang na message. Pero biglang nag-vibrate ulit ang cellphone. Isa na namang message. "Naririnig ka namin." Bigla akong napatingin sa paligid ng kwarto. Tahimik, walang tao. Pero pakiramdam ko, may nakatingin. Pinatay ko ang ilaw at humiga. Pero hindi ako mapakali. 11:59 ng gabi. Biglang nag-buzz ulit ang cellphone. Malapit na kami. Tumigil ang tibok ng puso ko. Pagdating ng 12:00, may kumatok sa pinto. Tok! 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 Mahina pero malinaw. Nanginginig ang kamay ko. Naalala ko yung unang message. "Huwag mong buksan ang pinto." Tumahimik ang lahat. Wala nang katok. Akala ko tapos na, pero biglang may nag-text ulit. "Bakit hindi mo kami pinapasok?" Kasabay nun, may narinig akong bulong sa likod ko. Malapit, sobrang lapit. Nasa loob na kami. Napalingon ako agad, pero walang tao. Biglang bumukas ang pintuan. Mag-isa. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, tinapon ko ang cellphone sa ilog. Pero kinagabihan, habang hawak ko ang sarili kong phone, may pumasok na message. Unknown number. Parehong message. "Naririnig ka namin." At sa ilalim ng message, may isa pang nakasulat. "Mas malapit na kami ngayon." Part 6. Aftermath. Akala ko, tapos na ang lahat. Simula nung tinapon ko yung lumang cellphone, ilang araw akong hindi nakatanggap ng kahit anong message. Unti-unti, bumalik sa normal ang lahat. Pero isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, biglang nag-vibrate ang phone ko. Unknown number. Hindi ko agad binuksan. Kinabahan ako. Pero maya-maya, may pumasok ulit na message. "Hindi mo kami matatakasan." Biglang namatay ang ilaw. Nag-blackout. Tahimik, sobrang tahimik. Tanging ilaw lang ng phone ko ang nakikita ko. At doon, may isa na namang message. "Tumingin ka sa likod mo." Dahan-dahan akong napalingon. Wala. Pero may narinig akong paghinga. Hindi sa harap ko, kundi sa tabi ko. Napaatras ako. Nanginginig. Sinubukan kong i-off ang phone, pero ayaw. Parang may sariling buhay. Sunod-sunod ang messages. "Narito na kami. Mas malinaw ka na naming nakikita. Hindi ka na nag-iisa." Biglang nag-glitch ang screen. At sa reflection, may nakita ako. Hindi ako. May nakatayo sa likod ko. Napatakbo ako palabas ng bahay. Walang sapi ng paa. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero kahit saan ako lumingon, parang may sumusunod. At biglang may tumawag sa phone ko. Unknown number. Sumagot ako, nanginginig. Walang nagsasalita. Pero may maririnig kang bulong. Mahina. Paulit-ulit. "Sumama ka na sa amin." Kinabukasan, may balita. May isang taong nawawala. Huling nakita, may hawak na cellphone. Nakatingin sa wala. At sa kwarto niya, may naiwan na phone. May isang unread message. At ang nakasulat, "Ikaw na ang susunod." Hindi ako mapakali matapos kong makita ang balita. Parang hindi lang ako ang target. Parang kumakalat na sila. Sinubukan kong hanapin online kung may ibang naka-experience ng ganito. At doon ko nakita isang forum. Puno ng kwento. Pare-pareho. Mga taong nakatanggap ng messages mula sa unknown number.
at unti-unting nawala. At lahat ng kwento, may isang bagay na pareho. Lahat sila sumagot sa tawag. May isang post doon na kakaiba. Maiksi lang, parang babala. Huwag mong sasagutin. Huwag mong babasahin ng malakas. At higit sa lahat, huwag kang lilingon kapag tinawag ka nila. Napalunok ako kasi nagawa ko na ang lahat ng bawal. Gabing iyon, nagdesisyon akong huwag nang hawakan ang phone ko. Pinatay ko ito. Nilagay ko sa drawer at sinubukan kong matulog, pero 12:00, may narinig akong vibration. Hindi sa loob ng drawer, kundi sa tabi ng tenga ko. The voice. May bumubulong. Hindi mula sa phone, hindi mula sa labas, kundi sa loob ng kwarto. Naririnig mo na kami. Pinikit ko ang mata ko. Hindi ako gagalaw, hindi ako lilingon, pero biglang may tumawag sa pangalan ko. Mahina, pero malinaw. Hindi ko napigilan, napalingon ako. At sa dilim, may nakita akong ilaw. Screen ng cellphone, nasa sahig. Kahit naka-off ko na, unti-unti akong lumapit, parang may humihila sa akin. At sa screen, may bagong message. Salamat sa pagsagot. Kinabukasan, wala na ako. Pero kung nakikinig ka nito ngayon at may marinig kang vibration, huwag mong tignan. Dahil baka ikaw na ang kasunod.